O ito, usapang pera pa rin po. Last week na po ng Pebrero, pero marami pa rin tayong pahabol na storya tungkol sa Feb-ibig or relationship. At interesting ang topic natin pa po tungkol sa pera. Tungkol sa pera ito, Kailan no? nga ba masasabing financially compatible ang magkarelasyon? Ayan, mahalagang tanong dyan, Mamo, ay kung mahalaga nga ba ang papel ng financial compatibility sa isang relasyon. True. So, kapit-kapit lang sa mga salitang pagmamahalan, bubuhayin ba tayo niyan? Bago pa tayo pumunta sa ibang topic, kausapin muna natin si Vince Rapisura, na isa pong financial guru. Yan. Magandang hapon, Sir Vince. Hi, Vince. Hi, magandang hapon, Tintin at saka Julius. Nako, kinikilig naman ako kasi noon pang mga Hoy Gising days ay nanonood na ako sa inyo. Mga Hoy Gising Ikaw days. yon. Kung Hoy Gising, si Julius lang yon. Wala pa, hindi pa ako TV pinapanganak Patrol nun. days, no? TV Star Patrol. News. Si, Ayan, si ayan, Star ako na yan. News, TV Patrol. Hindi siya, hindi siya tumatanda, bata-bata pa rin. Bakit gano'n? Ay, ayun ay dahil kay Papo, marami kasi siyang pera. Charot! Easy. Hindi ko finances kasi. Nagpapatawa lang Financial ako. compatibility, Sir Vince. Sige. Okay. Gaano kahalaga ang ganito sa isang relasyon? Okay. Napakahalaga talaga ng financial compatibility, Julius at Tintin. I'm sure alam na alam nyo yan kasi kayo, you've been together for the longest time. Ano? Nung gumawa kasi kami ng survey, at tinanong namin ano yung madalas na source ng di pagkakaunawaan ng magjowa, mahantong man to sa hiwalayan o hindi, 60% ang nagsabi na pera ang dahilan. 22% lang yung pangangaliwa. So mas may mas may weight yung pera sa relasyon kaysa sa pangangaliwa. Kumbaga ito ay financial infidelity na tinatawag natin. So being financially compatible is really very important para mag-last yung relationship. Kasi ngayon sa lahat ng galaw natin, ngayon halos lahat ay mayroon ng kaakibat na gastos eh. So sa mga decision making natin na bilang magpartner ay maliit man yan o kaya malaki, ay mayroon talagang kinalaman ng pera. Kaya napakahalaga na financially compatible kayo. Anong particular na issue ang lumalabas kapag pinag-uusapan yung financial compatibility? Ano nagiging problema ron? Oo, no? So yung isa sa mga talaga diyan ay main usapin ay tungkol sa pagbabudget, Saan ba gagamitin ang kinikita ng pamilya at sino ang gagastos. So yun talaga. Pero para sa akin, ang pagtingin talaga dito sa financial compatibility, hindi naman ibig sabihin na hahanapin natin kung sino yung taong kapareho ng yaman natin, kundi hinahanap talaga natin yung taong tugma ng ating mga financial values at life goals. Kasi pwede naman na magkaiba kayo ng status sa buhay o maski ng income level, pero nag-uusap kayo at nagkakasundo kayo na dito gagamitin ang pera, ano yung mga priorities, ano yung mga plano natin sa buhay, at ito yung uunahin natin na popondohan. Nagsisimula yan sa sa pagde-date eh. Diba? Sino ang magbabayad sa kinain? Diba? Sino ang magbabayad sa panonood ng sine? May mga gano'n eh. Para sinasabi ng iba, hindi naman pwede. Ako na lang lagi. Dapat palit-palit tayo. Toka. Well, there's a certain phase na gano'n. Pag pareho pa kayong estudyante, wala naman kayong mga trabaho, malit lang ang kita, ako. I'm okay with that. Mas magandang honest yung kadate ko na pwede bang Dutch muna tayo. Ibang usapan, pag kinasal na, tapos Dutch pa rin, hati-hati. Kaya tayo, Julius, yung kinasal na, sa'yo lahat. Sa'yo kuryente, sa'yo tubig, sa'yo grocery, sa'yo sweldo. Kasi yung Dutch na yan, hanggang dating lang yan. Ikaw ang padre de pamilya. Diba? So, depende sa ating dalawa, sa couple. Depende sa couple. Kasi may mga couple naman na nagsishare talaga sila sa mga expenses sa bahay. Oo. Kumbaga, kung hindi naman masyadong kalakihan yung sweldo ng isa, kinakailangan mag-share. Hindi naman niya ako ino-obligate. So, importante nagkakasundo, di ba, sa vision sa buhay. Yung vision nyo, habang mag-boyfriend, girlfriend pa lang kayo, importante, nagkakasundo na kayo dyan,
alam na, nilalatag mo na sa partner mo, uy, ano ko, breadwinner ako ha. Ayan, Pero magandang hindi punto kita yan. i-burden ha sa mga binubuhay ko. Dapat malinaw yan, Yes. hindi kita i-burden sa mga pantuition ng kapatid ko, whatever. Ako lahat yon. Pag kinasal tayo, dapat malinaw yon. Kung pwede isulat nyo na. Diba? Yung prenup, kung may prenup, di go prenup, diba? O sige, Vince, ang saya kausap ni Vince eh. Vince, yung tungkol doon sa mga breadwinner. Ayan na. Ano nagiging problema sa issue na to kapag breadwinner ang isa? Actually, yung sinasabi nga ni Tintin kanina, no, na may mga financial commitments o obligations yung isang partner. Yan ay nagiging source talaga ng stress, no? Nagpapadala ng allowance sa mga magulang o kaya naipangako na siya ay magpapaaral sa mga kapatid. Ang mahalaga talaga dyan, dapat may tinatawag tayo na financial disclosure o sinasabi natin sa partner natin ano yung mga existing financial responsibilities natin para walang bulatan, no? At doon sa sinasabi niyo nga kanina, no, na depende talaga kung sa mag-asawa kung ano yung usapan tungkol sa pag-handle ng pera at hahanapin talaga kung ano yung mag-work sa kanila kasi wala yang common formula for everyone. So ang gagawin natin, kailangan talagang mag-usap tayo at ako kasi naniniwala sa relasyon dapat na-preserve yung ako, yung ikaw at saka mayroong tayo, 'di ba? So ganoon din sa sa financial identity natin. Mayroong pera dapat yung both partners tapos mayroong shared na shared na pera kasi kapag lahat napupunta sa iisang iisang basket lang, for example, madalas diyan nagkakaroon talaga ng tension, no? Pero kung may nananatili pa rin na some level of financial independence for both, ay mas nagiging mapayapa yung relasyon dahil hindi kinakailangan na ipagpaalam lahat ng gagastusin, pwedeng FYI na lang to a certain level. So mas ina-advise mo na para sa mga mag-asawa, hindi kinakailangan lahat i-turn over ng mister sa kanyang misis, lahat ng kanyang sweldo. Meron din naiiwan sa kanya at meron din para kay misis. Yes, oo. Actually, yung dito sa mga millennials lalong-lalo kasi ako mukhang tayo Gen X tayo, 'di ba? Pero yung mga millennials na generation, sila hindi na yung i-entrega ng mister kay misis ang pera, kundi nag-uusap talaga sila kung saan gagamitin 'yon. At yung epekto kasi niyan dun sa generation natin na ine-entrega ni mister kay misis yung pera, nagkakaroon ng heavy burden doon sa babae na paano pagkakasyahin yung pera na yon, 'di ba? Parang hinahayaan na siya ng lalaki na gagawin yon. Pero malaking responsibilidad talaga din yung pagkakasyahin mo kung ano yung meron sa pamilya. So, yung bagong generation ngayon, maski nga yung sa date kanina, talagang mas normal sa kanila yung naghahati at hindi yung lalaki yung magbabayad. So, merong gender neutrality kumbaga. Yun. Modern na kasi ang times, Jules. Gusto ng tao din, lalo na yung babae, empowered siya. Ayaw niya parang utang na loob ko pa sa kadate ko, nanilibre ako sa isang 5-star restaurant. Para sagutin ko siya? No way! May mga ganyan ngayon na babae. Yung feeling nila empowered sila, di ba Vince? Oo, meron pa nga. Actually, ang mas nauuso pa nga ngayon ay ang mga babae ay talagang naglalakas loob. Kung meron silang type na lalaki at sila yung nakakataas economically sa financial status nila, sila yung mag-ask ng date at sila yung magbabayad. Actually, oo, tama. Iba na panahon ngayon. Oo. Equality. Di ba equality? Bakit do I have to ask someone to ask me out for a date? Ibang babae, kung gusto ko, I will ask that guy for a date. Yan ang reality, real talk lang. Di ba, Vince? Itong tanong ko, tanong din ng ating viewer. Kailan daw dapat magsabihan ng kanilang assets? Kumbaga, kailan dapat ilatag na ito ang ari-arian ko, ito ang pera ko sa bangko? Anong point ng relationship yun dapat mangyari, Vince? Okay, so bago pa kayo mag-propose, dapat maglalatagan na tayo ng ganyan. Huwag tayong magpo-propose na hindi pa napag-uusapan ang tungkol sa pera. Kasi nga, gaya ng sabi ko kanina, napaka-basic ng financial management natin. Basic na to ngayon, life skill. Hindi na dapat tayo ignorante sa paghawak ng pera kasi life skill siya kailangan. So kailangan bago pa man tayo magpakasal o mag-propose, dapat ay sinasabi na natin yung mga pagkakautang natin, mga ari-arian natin, at kung hahantong man sa magre-require kayo ng prenup, for example, ay mapag-uusapan ninyong mabuti. At
para sa akin, mas maganda na mapag-usapan nyo na to bago pa maitali sa isa't isa para at least naiiwasan nyo na baka kayo ay maghiwalay din in the future. Mas maganda na ngayon pa lang na prevent na natin. And naniniwala din ako na itong mga tension ng ito sa pera, pwedeng yan kasing dalawang bagay eh. Pwedeng opportunity para mas mapalalim ang inyong pagkilala sa isa't isa at ang inyong relasyon. Pero sa isang banda, pwede rin yung piliin na pag-awayan ninyo. So nasa inyong dalawa yan kung ano yung magiging decision if you want na mag-grow yung relationship or goodbye na. Sa solian na ng kandila. Ayun na. Ito na, last question. Paano kung may utang? Either yung lalaki o babae, kailangan ba sabihin niya sa partner niya, ito yung mga utang ko. Or dapat ilihim niya yon. Paano na yung bayaran ng mga utang? Pag boyfriend-girlfriend, safe, di ba? I mean, utang mo, di ba? Pero pag mag-asawa, ibang usapan na. May carry over ba, Vince? Halimbawa, naging utang mo siya nang binata ka, tapos nagpakasal na. May ganun ba na problema nyo na mag-asawa yung utang ng isa nung single pa siya? Magiging problema niyong mag-asawa kung magiging conjugal yung properties ninyo, no? Kung pinili nyo yun na conjugal yung property. Kasi, in essence niyan, kapag hindi siya nakapagbayad, ay pwedeng mag-run after doon sa properties niyong mag-asawa, yung napagkautangan. Doon siya magkakaroon ng epekto. Pero doon sa loan mismo, hindi naman siya parang matatransfer, kumbaga. Pag maniningil na, ay doon kukunin sa conjugal property. Kaya maaapektuhan yung property. Ayun, hence kaya may prenup. Kaya may prenup to protect. Kaya nga conjugal, di ba dapat shared kayo. Sa expenses. Pati utang. Sa assets. Oo. Ay, naku. Mag-asawa na kayo eh. Ganun na yun. Hindi dapat binatad dalaga pala. Alamin kung mahilig mangutang yung nanliligaw sa'yo o yung nililigawan mo, baka baon na sa utang. Mamumroblema ka talaga and the romance will go away. Fly out the window. Bye-bye, love. May mga ano na yun, mamo. Marami nang gano'n, yung mga scammer. Ayan, diba? Tama. Paglalaroan yung puso Tinder mo. swindler na ang dating mo niyan. Tama. Mga love scam. Love scam na ang dating. Ay, teka muna. Kailangan i-guess ulit natin si Vince sa ganun topic. Iba na yun. Mga love scam. Diba? Ibang topic. So, okay lang, Vince, na magkaroon ng prenup. Ina-advise mo yan sa mga mag-aasawa. Actually, para sa akin, sa karaniwang Pilipino, hindi naman siya ganun kailangan dahil hindi naman tayo ganun kalaki masyado ang ating kayamanan. Kasi ang prenup, mas mas naayon siya kung yung isang partner talaga or both partners ay may malaking mga ari-arian o mayaman sila o kaya they came from a previous relationship, may anak siya sa dati. So magandang mag-prenup para mapag-usapan na kung ano yung mga madadala sa family o hindi. So, yun yung sa akin, mas maganda kung magkaroon ng mga sitwasyon na magkaroon ng prenup. Pero kung equal naman tayo, pwede nang hindi. Pwede na hindi. Pero kinakailangan transparent kayo sa isa't isa before kayo magpakasal. Yan yung mahalaga. Yun ang importante. Walang tinatagong information para mas maging healthy ang inyong pagsasama. Anyway, thank you so much, Vince, ha? Thank you, Vince. Thank you, Vince. Ang dami namin natutunan sa iyo ngayong hapon. Hope we can invite you again sa ating mga ganyang topics, mga related topics. Sana sa studio next time. O baka may gusto ka i-shout out, Vince. Wala ka bang gusto i-shout out? Oo, baka may events ka, Vince. Mga events? Oo. Actually, sa March 9 ay mayroon po kaming webinar on insurance. So po, at saka meron din kaming second socialized housing summit sa March 18 to 19 sa Ateneo de Manila University. So kung gusto niyo pong malaman ng mga detalye, bumisita lang po sa vincerapisura.com/webinars. Ayun, may mga webinars. Okay. May upcoming ba? Yung malapit na? Yes, so itong sa March 9 about about insurance yung pag-uusapan natin. Kasi marami talaga nabebentahan ng insurance, hindi naman talaga nila kailangan. So ano tama na insurance na kukunin natin? Mga health insurance, no? Kaya kailangan natin 'yan. Okay 'yan. Kaya attend kayo ng webinar ni Vince para malaman niyo kailangan mo ba yung mga riders na yan, mga riders. Mag-guest ka sa amin tungkol diyan. Pag-usapan natin 'yan. Ito ko sa mga mga benefits, di ba? Thank you, Vince. Maraming salamat.